Wait. Kung pa Fukuoka ka soon, ano ba ang mga dapat mong i-prepare? Ano ang process sa airport? And paano makapunta sa city center? Sasagutin natin lahat yan in this video. So, dyan ka lang! Hey Tipiter, we are Vince and Josh, and welcome to our channel. Before we begin, know na we consistently publish informative travel videos, so if bago ka dito or nakalimutan mong mag-subscribe, please take the time to hit the subscribe button, ring the bell beside it, and activate notifications para hindi mo ma-miss ang mga future episodes natin. If kailangan mo rin ng travel tips, join the Poor Traveler Support Group on Facebook. Very helpful ang mga members nito and talagang they help each other and share travel information. Just visit facebook.com/groups/thepoortraveler. Okay, game! Let's go back to Fukuoka. Let's talk about what you need to prepare before the trip. Una sa lahat, syempre dapat may valid passport and Japan visa ka. Hindi na namin idedetalye dito ang visa requirements and process. That's for another video. Third, as early as 72 hours before your trip, i-accomplish mo na ang e-travel, which is mandatory for anyone exiting or entering the Philippines. Just go to etravel.gov.ph or download the official eGov app. Fourth, makakatulong din na gawin mo na in advance itong Visit Japan web. Ito ay isang online form na pinagsamang immigration, customs, and health declaration form. Ito ang counterpart ng e-travel sa Japan. After mo complete yan, mag-generate ka ng QR code and isave mo kahit sa phone mo lang. Hindi naman ito required talaga, pero mas mapapadali ang airport process kung meron ka nito. Mas ma-explain ko to mamaya. It's also best to prepare a return or onward ticket and proof of accommodation sa Japan, just in case hingin ng immigration sa Pilipinas or sa Japan. Yung address and contact number ng hotel or titirhan mo sa Japan, kailangan mo rin kasi yung i-input sa e-travel and sa Visit Japan web. If hindi pa kayo nakakabook ng hotel, you can book with Agoda para makascore kayo ng 10% off, capped at 5,800 pesos. Malaking discount yan ha! Using Agoda app, just enter Agoda TPT. All caps yan ha! And kapag may napili na kayong hotel, upon checkout, i-enter nyo lang ulit yung Agoda TPT para ma-apply ang discount. Anyway, going back, itong Cebu Pacific flight pa Fukuoka ay hapon ng departure, so maaabutan mo ang sunset mula sa ere. If you sit sa left side pag nakaharap ka sa cockpit, yung sa ABC na side, ang ganda ng view mo. From Manila, ang flight to Fukuoka ay 3 hours and 50 minutes ang travel time. If feeling mo magugutom ka sa flight, mas maigi na mag-pre-order ka ng meals kaysa if onboard ka pa bibili kasi mas mura pag ganon. Try their chicken char siu or the beef adobo. Yan yung favorite namin ni Yosh. Masarap. Paglapag mo sa Fukuoka, sundan mo lang ang mga signs papunta sa immigration area. As in any other airport, bawal mag-video sa immigration area so wala kaming footage. Pero may pila for residents and mga visitors. Kahit mahaba ang pila, mabilis namang umusad kasi maraming counters ang open. At least nung last 2 trips namin pa Fukuoka. Okay, punta naman tayo sa immigration check. Bawal lang mag-picture or mag-video dito ha. Pag turn mo nang lumapit sa immigration counter, unang kukunin sa'yo ay ang passport mo and ipapascan sa'yo ang Visit Japan web QR code mo. If wala kang QR code, pwede ka naman mag-accomplish ng papel na arrival form. Pero mas madali talaga kung may QR code ka. So gawin mo na, dito pa lang sa Pilipinas, gawin mo na siya. Tapos kukuhanan ka ng picture, so tingin ka lang sa camera and scan din yung index fingers mo para sa fingerprints. Itong dalawa. Pag okay na lahat, ibabalik sa iyo ang passport, then look for the escalator pababa. Papunta na yan sa carousel or baggage claim area. So eto na, sa customs check. Puntahan mo lang yung carousel na assigned sa iyo. Bawal lang mag-picture or mag-video dito ha. Pick up your bags and then walk towards the exit. As you exit, may mag-scan ulit ng QR code mo. Tapos, together with your bag, tatayo ka sa isang scanner area. Isa to sa mga improvements na ginawa nila nang nirenovate nila ang Fukuoka Airport. Anyway,
Usually ay tuloy-tuloy lang naman to. Pero pwede ka rin nilang isubject to manual inspection tulad ng nangyari sa amin. Di rin namin alam kung bakit kami na manual inspection. Siguro nawirdohan sila na walang dalang bag si Yosh kasi nag-share lang kami sa isang malaking maleta na dala ko. So tinawag si Yosh ng officer tapos tinanong kung bakit wala siyang maleta and sinong kasama niya. Tapos tinuro niya ako. Tapos ayun, dinala kami sa isang spot. Tapos, pinabuksan yung bag manually, tapos in-inspect nila. Tapos, kinuha yung passports namin, in-scan, tapos tinanong kami ng mga questions like, ilang days kami, anong purpose ng trip, ganyan. Feeling talaga namin, kaya kami napagdudahan dahil walang luggage si Yosh. Anyway, after na inspection, nag-thanks naman sila and they let us go na. Tapos, diretso exit na. Punta naman tayo sa SIM, ATM, and currency exchange. Paglabas mo sa arrival hall, ganito ang bubulaga sa'yo. If nakapag-Fukuoka Airport ka na before and it's been years since, baka manibago ka kasi ibang-iba na ang itsura niya. Talagang pinaganda nila ang airport and evident din ito dito sa arrival hall. Makikita mo agad ang mga signs na to leading to the buses. Pero behind it, sa kaliwat kanan, may mga kiosk selling SIM cards and may currency exchange din. Nandun sa side na yun, yung Wi-Fi. Tapos, dyan yung mga Wi-Fi, iba-iba klaseng Wi-Fi. And then, sa kabila, nandun naman yung mga currency exchange na iba pa. Pero karamihan nandito. Nandito din yung information center. Pagdating sa internet connection, mapa SIM card man or eSIM, honestly, mas mura if dito kayo kumuha instead na online. Kasi usually, may mga promo or kung anong paandal sila dito. Nitong last 2 trips namin dito sa Fukuoka, dito kami sa Global kumuha ng SIM. Yung unang beses namin, yung may allocated na gigabytes ang kinuha namin. Walang problema. Mabilis, reliable, no issues at all. Pero nitong huling punta namin, nag-unlimited kami pero nung first day lang mabilis. The rest of our stay, gapang ang internet. Siguro pag may data cap, guaranteed ka sa data speed na promise nila. Sa case namin, yung nabili naming only data, nung na-reach namin yung 7GB data, super bagal na ng connection and hindi na nag-refresh or bumalik sa dating bilis. Kaya ayun, so we ended up using Airalo. If mag-Airalo din kayo, you can enjoy up to 15% off by using our code ThePoorTraveler. Pwede ka pa rin bumili dito. Meron pa silang mga vending machine ng SIM card. Siguraduhin mo lang na unlock yung phone mo ha. If naka-postpaid ka, nako, baka nakalock siya sa network mo kung saan ka man naka-contract. Check mo na lang. And by the way, may mga ATMs din kung kailangan nyong mag-withdraw. Guys, meron din silang ATM dito. Medyo obscure yung ATM nila kasi nandun siya dun sa dulo. 7-Eleven ATM. Don't worry, trustworthy naman yung machine na yan. Tara, puntahan natin. Winto tayo. And kapag okay ka na, it's time to get to the city center. Fukuoka Airport is located within the city mismo, so hindi mahirap magpunta sa city center. May dalawang main centers ang Fukuoka. Ang Hakata area, malapit sa Hakata Station, and Tenjin area, malapit sa Tenjin Station. Walang subway station dito sa International Terminal, so ang best option talaga is the bus. At dito naman sa side na to, yung bus tickets. Dito kayo bibili ng mga tickets ninyo papunta sa city center. And then, pagkatapos niyong bumili ng mga tickets, nandito sa side na to yung bus stops kung saan kayo sasakay ng mga bus. Yan, dito. Ang dulo. May dalawang main options ka rin. If papunta ka sa Hakata Station, get a ticket for the Nishitetsu bus. Make sure na sa Nishitetsu machine ang gagamitin mo. 310 yen ang pamasahe per person, one way. Then proceed to gate 6 to 7. Pagkatapos bumili ng ticket, kung papunta kayo ng city center sa Hakata Station, yan, dito sasakay sa
number 6 to 7 na stops. Yeah. If sa Tenjin naman, better option is to take the Hearts bus kasi walang transfers involved. Yung Nishitetsu kasi hanggang Hakata Station lang. Itong Hearts pumupuntang Tenjin. It also stops at Hakata Station pero mas mahal kasi to, 600 yen per person. If by bus, travel time to Hakata Station is 20 minutes. If to Tenjin naman, 40 minutes by bus. If group kayo, or malayo ang hotel nyo sa Tenjin or Hakata Station, maraming taxis na available. Naabutan pa namin noon na 1,200 yen lang ang taxi. Pero I think ngayon nasa 1,600 to 2,000 plus yen ang pamasahe. Depende kung saang part kayo ng Hakata pupunta. Yan ay according sa online sources. Hindi namin sure kasi lagi kaming nagbabas lang lately. Ayun, nag-check-in lang kami quickly dito sa Super Hotel Premier Hakata Station. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Super Hotel Premium Lohas Hakata Station. Haba ng name. Sa Hakata Ward ng Fukuoka City. So yung room natin ay, I think, twin room. 2 beds. Pero hindi siya single bed eh. Diba no? Parang medyo mas malapad siya ng konti. And hindi siya katulad ng ibang mga budget hotels dito sa Japan na sobrang nipis. Kasi kunyari yung APA Hotel, diba? Usually kalahati lang nito. Ganyan. Ito, malaki, medyo malaki. Medyo makitid yung dito, pero at least merong space dito. Yan. So, ayan, so may 2 bed, may TV, air purifier, meron ditong mini fridge. Gumagana naman. Electric kettle. Mga cups for coffee. May working desk. Working desk. Blower. And, syempre, banyo. Malaki. Malaki naman. Okay naman siya. So, okay na. Relatively, malaki ang room dito pero mas mahal din siya than usual. Kung gusto niyo ng mas mura, dito naman kami nagstay sa Esperia Hotel, Hakata, nung previous trip namin. Eto, may pa-room tour ulit si Yosh. Okay, tipiters. Yan. Okay, tipiters. So, medyo maliit yung room, as usual, dito sa Japan. So, ang binok natin na room ay twin room, so 2 single beds. Makikita niyo dyan. Meron tayong habang work desk, workstation. Tapos dito merong plancha. Mini plancha. Ay, ang cute. Kung pwede lang sanang iuwi. Huwag niyong gagawin yan, guys. Safe dito sa baba. Tapos, hair dryer, suklay, toothbrush, toiletries. May sink dito mismo sa room. Okay naman yung pressure. Ayan. May saksakan din para sa... Ito yung ref, fridge. Ayan, walang laman. Ito yung TV. Meron silang pa robe. Parang maliit. Meron silang pa robe. Okay, andito yung mga hanger and yung mirror, full body. And dito na tayo sa CR. May tub. Tapos telephone style yung shower. Ayan, yung nakahiwala yung toilet sa bath. Again, you can book this with Agoda and use Agoda TPT for 10% off. Yung Agoda TPT, all caps yan guys ha. Gagawa rin kami ng separate na video featuring yung mga hotels na na-try namin before. Or i-check nyo na lang sa ating TPT master list. Iko-compile namin dyan lahat ng mga hotels na na-try namin sa Fukuoka and mga recommended activities din.
Just visit thepoortraveler.net/masterlist. After naming ibaba ang gamit, diretso kain kami agad sa Yatay. Marami-rami na rin kaming na-try na Yatay dito sa Fukuoka. Ang Yatay ay yung street food stalls na makikita mo throughout the city. But you'll find most of them sa Tenjin Station area and sa Nakasu Island. This time, dito kami kumain sa Kenzo. Ang sarap ng kanilang oden, yakitori, and ang Fukuoka specialty na mentaiko. For carbs, order fried ramen. And kung mahilig kayo sa lamang loob, try nyo rin ang Homoronyaki nila. Fabian Yosh. Ako hindi masyadong mahilig sa ganyan, pero nagustuhan ko rin surprisingly. Very sinful nga lang. Sobrang masarap, malinamnam siya guys. Tapos walang aftertaste na bitter or anything. Mas idedetalya namin tong Yatay experience namin sa Where to Eat in Fukuoka video namin. And yung next video natin ay yung mga tourist spots sa Fukuoka na napuntahan namin lately. So if ayaw niyong mamiss ang mga yan, don't forget to subscribe to this channel. Ring the bell beside it and select all para notified ka kapag up na ang mga yan. If nakatulong sa inyo ang video na to, give it a like and comment. Please use our promo codes and remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!